magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa lahat po ng manonood itong video ko at magre-replay nito. Shoutout po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga hindi pa po naka-subscribe, pakiclick naman po ang subscribe button at ang notification bell. And kung may suggestion po kayo, katanungan kayo, leave comment below lang po at sasagutin ko po lahat yan sa abot ng aking makakaya. At may tag-uusapan lang po tayo. May nag-comment kasi si Sir, ayan, kung nakikita niyan. Sabi ni Sir, tanong ko lang po, KLX 150S po motor ko, papalitan ko po sana ng rim 1821 set, kailangan pa po ba pati hub palitan? Ayun, sabi ni Sir, opo, kailangan pong palitan yung hub. Kung mapapanood nyo po yung full vlog ko ng KLX na from rim 1619 to rim 1821, may video po tayo ron. At unang-una yung rim, kailangan pong palitan yan. Opo, papalitan niya kasi ang hub po ng KLX 150S is only 28 holes. Pati yung rim ng 69, pati yung rim ng 16 tsaka 19, 28 holes. So kung bibili po tayo ng rim 1821, ang rim 1821 po is wala naman talagang 28 holes, standard po yan na 36. So kailangan din po natin magpalit ng hub na 36 holes. Ano ba yung sinasabing holes? Yan po yung butas para sa mga rayos. Kailangan po pag 1821 36 holes, kailangan po yung hub natin is 36 holes din para match po, para maganda yung pores. Yan. Teka. Tapos pakikita ko sa inyo sa motor, kasi kung mapapanood nyo po yung full vlog ko, full conversion po yan, KLX 150S namin from 1619 to 1821, kompleto yan hanggang sa swing arm po. Pinakita ko lahat ng dinugtungan, pati nilip. At tapos additional, hindi pala kayo pwede magpalit ng bigger wheel diameter sa likuran kung hindi po kayo mag-extend na swing arm or magpapalit ng pang 150L, kasi po sasayad yung gulong. Teka lang po. Yan po yung, ito yung KLX 150L. Ang rim po niya is 36 hole. Ang hub din po niya is 36. Original po yan, yan. Kaya 36 yan. 36 na rayos, tsaka 36 din yung butas dito, tsaka sa hub. Yan naman po yung aming KLX na 150S. Yan po yung converted to rim 1821. So nagpalit kami ng hub, nagpalit din kami rim. Yan. Tapos extended yung swing arm at naka forklifter. Yan, may forklifter kami. Pasensya na po, makararat dito sa garahe. So kailangan mag-extend kasi nga dito nga po sasayad dyan. Pagka hindi in-extend, aabutin ng gulong to. Extended po ito lang ganyan dito. May extension, may video po yan, mapapanood nyo. Ito, tinong clearance na L. So parehas na po silang ayun. May clearance po dito. Tsaka pangit po yung rim 1821 na KLX pagka hindi kayo nag-extend ng swing arm at hindi kayo nag-forklifter. At kung tignan po putot, kala mo po DT, iiksi po yung wheelbase. Ayan. Okay, balik po tayo sa topic. So ayun nga po, pinakita ko sa inyo na kailangan po talaga magpalit nun. Panoorin nyo na naman po yung full vlog ko sa mga naka-KLX 150S po dyan na gusto mag-project ng converter to 150L. Nandun po sa video ko detalyado. Kaya panoorin nyo mabuti at comment na rin kayo kung may katanungan kayo, sasagutin po natin yan. Pinagkaiba nga lang naramdaman ko nung lumaki yung gulong ng KLX. Medyo nahirapan ng kaunti yung makina. Unlike nung naka-rim 1619 kami, kayang-kayang ibalibag ng makina dahil magaan siyang hatakin. Para sa mga kotse rin, pag lumaki yung diameter, ihirap din po yan, mahihirapan yung hilila ng makina. Pero sa handling, panalo. Lalo na sa bato, sa trail, maganda yung handling, mas matatag po siya.
Paano, hanggang dito na lang po ating video mga ka-KLX sir. Short video lamang po ito at sinagot ko lang yung katanungan ni sir kung kailangan ka ba magpalit ng hub ka magpapalit ng rim 1821. Okay, maraming salamat po at pa-subscribe na rin po at pa-share na rin video natin at God bless po sa lahat. Sa kailangan ng pyesa, visit lang po sa page ko sa RR731 Motor Online Shop. Search lang po sa Facebook RR731 Motor Online Shop. Tayo po ay 101% legit. Salamat po mga ka-KLX sir.